mag-subscribe ka na para di maiwan sa mga kwentong katatakutan. Sa pinakadulong bahagi ng isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may isang lumang bahay na halos matabunan na ng lumot at makakapal na halaman. Doon lumaki si Kidlat, isang 16 na taong gulang na binatilyo na kilala sa pagiging mausisa ngunit tahimik. Kasama niya roon ang kanyang ina mula nang mawala ang kanyang ama sa isang aksidente noong siya'y bata pa lamang. Ngunit sa buong bahay, iisa lamang ang silid na hindi kailanman pinapayagang galawin. Ang lumang kwarto ng kanyang yumaong lolo na si Kokon. Ayon sa kanyang ina, si Lolo Kokon ay dating isang simpleng magsasaka. Ngunit sa baryo, maraming bulong-bulungan na sa gabi raw ay nawawala ito at bumabalik lamang kapag madaling araw. May mga sugat at putik ang damit. Noong gabing sumapit ang ika-16 na kaarawan ni Kidlat, isang malakas na ulan ang bumuhos habang ang hangin ay tila may dalang kakaibang babala. Nawala ng kuryente sa buong baryo, kaya napilitan siyang maghanap ng kandila sa lumang silid ni Lolo Kokon. Sa pagbukas ng pinto, agad niyang naamoy ang lumang kahoy, alikabok at kakaibang amoy ng bakal. Habang hinahalongkat niya ang mga lumang kahon, may isang maliit na kahong bakal na natagpuan sa ilalim ng lumang kabinet. May ukit itong hugis apoy at kidlat. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang lumang singsing na kulay pilak, ngunit may pulang batong tila may apoy sa loob. Pagkahawak pa lamang niya sa singsing, biglang kumulog ng malakas at tila may malamig na hangin umikot sa kanyang katawan. Naramdaman niyang parang may boses na bumubulong sa kanyang isip. Ang dugo ng tagapagmana ay bumalik. Napabitaw siya ngunit nanatili ang singsing sa kanyang palad. Sa gilid ng kahon ay may lumang sulat kamay. Para sa susunod na magmamana ng laban. Kapag dumating ang gabi ng tunay na panganib, isuot mo ito. Ngunit tandaan, ang singsing ay hindi sumusunod sa mahina ang loob. Hindi pa man niya lubos maintindihan ng lahat. May malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Lumabas siya at nakita ang mga aso sa baryo na sabay-sabay na umaalulong. Sa gitna ng kadiliman, may isang napakalaking nilalang na mabalahibo. Nakatayo sa 2 paa. May mapupulang mata at mahahabang pangil, isang taong aso. Nagkakagulo ang mga tao habang ang halimaw ay sumisira ng bakod at kumakalmot sa mga dingding ng mga bahay. Nanginginig si Kidlat habang hawak ang singsing. Bigla niyang naalala ang sulat. Isinuot niya ang singsing. Sa isang kisap mata, umilaw ang pulang bato. Kumalat ang apoy mula sa kanyang kamay pataas sa kanyang braso hanggang sa buong katawan. Ang kanyang simpleng damit ay napalitan ng kumpletong baluting kulay itim at pula. May mga guhit na tila apoy na gumagalaw sa bakal. Nabuo sa kanyang kanang kamay ang isang mahabang espada na naglalagablab sa matinding apoy. Napatigil maging ang taong aso. Hindi makapaniwala si Kidlat sa kanyang anyo. Sa kanyang isip, muling narinig ang boses. Ako ang naiwan ni Kokon. Lumaban ka. Sumugod ang taong aso. Halos hindi niya namalayang niyangat niya ang espada upang harangin ang matalim na kuko ng halimaw. Kumalat ang apoy sa banggaan. Napaatras siya sa lakas, ngunit hindi bumigay ang baluti. Unti-unti niyang naramdaman na tila may gumagabay sa bawat galaw niya. Ang bawat hampas ng espada ay tila natural sa kanyang katawan. Ngunit mabilis ang taong aso. Isang maling galaw lamang ay maaaring ikamatay niya. Sa gitna ng laban, biglang may sumiklab na alaala sa kanyang isip. Larawan ni Lolo Kokon na nakasuot din ng parehong baluti. Kaharap ang parehong nilalang, ngunit mas bata pa noon. Doon niya naunawaan. Hindi ordinaryong tao ang kanyang lolo. Isa itong tagapangalaga. Isang mandirig ng lihim na lumalaban sa mga nilalang ng gabi. Muling umatake ang werewolf at tumalon mula sa bubong pababa sa kanya.
Sa pagkakataong iyon, inipon ni Kidlat ang tapang at buong lakas na inihampas ang naglalagablab na espada sa dibdib ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong baryo, habang ang apoy ay unti-unting kumalat sa katawan nito hanggang sa tuluyang matubok. Tahimik ang buong paligid. Tanging ulan na lamang ang bumabagsak. Unti-unting nawala ang baluti at muling naging singsing ang sandata sa kanyang kamay. Akala niya'y tapos na ang lahat. Ngunit mula sa anino ng malaking puno, may isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na kapa ang lumabas. Mabagal itong pumalakpak. Sa wakas, sabi nito, nagising din ang apo ni Kokon. Napaatras si Kidlat. Sino ka? Ngumiti ang matanda, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang lolo mo. Biglang umingit ang singsing sa daliri ni Kidlat. At ang pinatay mo ngayon, isa lamang sa marami. Mula sa kagubatan, sabay-sabay na umalingaw ang mga alulong. 1, 2, 3, 10. Marami. Namutla si Kidlat. Ang akala niyang laban ay simula pa lamang pala. Lumapit ang matanda at itinaas ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay may singsing ding kahawig ng kay Kidlat, ngunit kulay itim ang bato. May iniwang kapangyarihan si Kokon, sabi nito, pero may iniwan din siyang digmaan. Sa isang iglap, naglaho ang matanda sa usok. Muli, tumingin si Kidlat sa singsing. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Mahigpit niya itong hinawakan. Dahil alam niyang mula gabing iyon, hindi na siya ordinaryong apo. Siya na ngayon ang bagong tagapagmana ng apoy. Ang bagong tagapagdala ng singsing ni Lolo Kokon. At sa papalapit na kadiliman, nagsimula pa lamang ang kanyang tunay na laban